Ang kwento ng bayan ng apat na hininga mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Sa distrito ng Apoy, mabilis tumakbo silya habang nagliliyab ang kanyang buntot. Hindi ko sinasadya, bulong niya, habang ang mga apoy ay sumasayaw sa paligid. Pakiramdam niya, siya ang problema. Sa distrito ng tubig, tahimik na naglalakad si Aru. Bit-bit ang mabigat na sisidlan ng tubig. Laging sinasabihan siyang masyadong mabagal. Pero sa bawat hakbang, may lalim ang kanyang iniisip. Ang hangin na nakakarinig mula sa itaas, lumipad si Koro. Naririnig niya ang bulungan ng buong bayan, takot, galit at paglayo ng bawat distrito. May mali sa ating bayan, sabi niya sa sarili. Ang lupang tahimik sa ilalim ng punong bato. Nandoon si Bato. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam niya ang pagbitak ng lupa, hindi sa ilalim, kundi sa puso ng bayan. Isang araw, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa gitna ng bayan. Nagtagpo si Nalya, Aru, Koro at Bato. Isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Akala nila'y magwawasak ang lahat. Nang maghalo ang apoy ni Lya at tubig ni Aru, hindi pagsabog ang nangyari, kundi liwanag. Ang hangin ni Koro ay nagpalamig at ang lupa ni Bato ang nagsilbing tahanan ng enerhiya. Nalaman nila ang lihim ng bayan. Ang mga elemento ay hindi dapat pinaghiwalay. Ang balanse ay nagmumula sa pagsasama, hindi sa paglayo. Unti-unting binuksan ang mga distrito. Ang mga hayop ay nagsimulang mag-usap, magtulungan at magtiwala. May apoy na may tubig. May hangin na may lupa. Tinawag silang apat na hininga ng bayan. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa tapang na unawain ang isa't isa. Sa gitna ng bayan, tumayo ang isang bagong simbolo. Hindi apoy, hindi tubig, hindi hangin, hindi lupa, kundi pagkakaibigan. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.